Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, hinihikayat tayo ng Ebanghelyo sa araw na ito na maging lingkod. Tayo'y mga lingkod ng Diyos upang maipahayag sa mundo ang kanyang kabudihan at pagmamahal. Hindi marapat na hangarin natin ang kadakilaan para sa ating sarili. Lagi nating isiping lahat ang ating paglilingkod ay para sa mas ikukulwalhati ng Diyos. Ipinagdiriwang din natin ang pandaigdigyang linggo ng misyon at linggo para sa kultura. Sa misyon ng paglilingkod, mapangalagaan nawa natin at galangin ng lubos ang mga kultura ng mundo. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan. Ang kanyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon na kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagkapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo ng mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at mga dinadakila ay siyang sinusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino man ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Ngayon po ay araw ng linggo, 29 na linggo sa karaniwang panahon. At itong linggo na ito, ang araw na ito ay inaalay natin para sa ating Diyos. Kaya bigyan po natin ng pasasalamat, papuri ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, ang magkapatid na sina Santiago at Juan ay lumapit sa Panginoon. At sa kanilang paglapit sa Panginoon, meron silang hiniling kay Jesus. At ano ang hiniling nila sa Panginoon? Sa inyo pong kaharian, hayaan po ninyo nang isa po sa amin ay umupo sa kanan at ang isa po sa amin ay umupo sa kaliwa. Nangangahulugan na ang hinihiling nila sa Panginoon ay pagkakaroon ng dakilang kabuhayan. Ang hinihiling nila sa Panginoon ay pagkakaroon ng maluwalhating buhay. Pero ano ang sagot sa kanilang ng Panginoon? Ang sabi sa kanila ng Panginoon, hindi nyo alam kung ano ang hinihingi ninyo. Magbabata ba kayo ng hirap na daranasin ko? Magpapabinyag ba kayo sa hirap na daranasin ko? Dahil marahil kapatid, ang kaginhawaan, ang kadakilaan ng mundo natin ngayon ay iba sa kadakilaan na ipinapaintindi ni Jesus. Sa mundo natin ngayon, ang isang taong dakila ay isang taong matagumpay. Tama po ba? Ang isang taong niluluwalhati ay ang isang taong makapangyarihan. Pero paano po ba tinitingnan ng mundo ang pagiging dakila? Paano ba tinitingnan ng mundo ang pagiging makapangyarihan? Sa mundo natin ngayon, masasabi na ikaw ay dakila
at makapangyarihan kapag ikaw ay may pera. Sa mundo natin ngayon, ikaw ay dakila at makapangyarihan kapag ikaw ay may magandang trabaho. Sa mundo natin ngayon, ikaw ay dakila at makapangyarihan kapag marami kang ari-arian, kapag ikaw ay may posisyon, kapag ikaw ay may kapangyarihan, dakila yan. Kaya nga kung mapapansin po natin, nung sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito, yung 10 alagad, nagalit doon sa 2 magkapatid. Madalas kasi kapag itong ebanghelyong binabasa natin, nakakasama ng loob na yung 2 magkapatid na si Santiago at Juan nangahangad ng kapangyarihan at kadakilaan. Pero kung titingnan natin, hindi lang naman silang 2 yung naghangad, kundi naghangad din yung 10 alagad. Sa madaling salita mga kapatid, marahil karamihan din po sa atin nanghahangad ng kaluwalhatian, naghahangad ng kadakilaan. Pero sana po, yung kadakilaan at kaluwalhatian na ating hinahangad ay hindi kung ano ang ipinagkakaloob ng mundo, kundi ang dapat nating hinahangad ay ang kadakilaan at kaluwalhatian na ipinagkakaloob ng mahal na pong Jesus Nazareno. At ano po yun? Ang paglilingkod. Gusto mong maging dakila? Gusto mong maging maluwalhati? Matuto kang maglingkod. Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin mula po sa aklat ni Propeta Isaías ang kwento ng isang taong masasabi nating nagpapakahirap. Isang lingkod na nagpapakahirap. At tandaan natin, nung panahon ni Jesus, ang mga tao nag-aalay sa Diyos. At ano ang inaalay ng mga tao sa Diyos? Yung mga bagay na kanilang pinaghirapan. Kaya nga sa pag-aalay nila, anong inaalay nila? Kung ano-anong mga bagay. Di ba ganun din naman po tayo? May mga pagkakataon na tayo din ay nag-aalay sa Diyos. Mamaya po, sa pasunod ng misa, sa pagpapatuloy ng misa, meron sa ating mag-aalay ng pera na pinaghirapan natin, pinagtrabahuhan natin. May mag-aalay ng mga bagay ng pagkain na kinuha natin din sa mga bagay na pinaghirapan natin. Pero may pinapahiwatig sa atin mga kapatid ang ating unang pagbasa na nung si Jesus ay nag-alay sa Diyos, hindi lamang siya nag-alay ng mga bagay na kanyang pinaghirapan. Hindi lang siya nag-alay ng mga bagay na kanyang pinagtrabahuhan. Bagkus anong inalay ni Jesus sa Diyos? Ang kanyang buhay. Dahil ang tunay na lingkod, hindi lamang nag-aalay ng paghihirap, kundi ang tunay na lingkod, nagkakaloob at nagbibigay ng buong sarili. At yan ang ipinakita ni Jesus. Siya ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Pero siya ay naging lingkod sa atin. At sa kanyang paglilingkod sa atin, ano ang ibinigay sa atin ng Diyos? Ang ibinigay ni Jesus ay ang kanyang sariling buhay. Kaya mga kapatid, ang kadakilaan, ang kaluwalhatian ay hindi matatamo sa kung anong ipinagkakaloob ng mundo. Kundi ang kadakilaan at kaluwalhatian matatamo sa paglilingkod. At anong klaseng paglilingkod? Nagbibigay ng buong sarili. Kaya mga kapatid, yan po ang hanapin natin sa mga tunay na lingkod. Yan po ang tingnan natin sa ating sarili
bilang isang lingkod ng Diyos. Ang mga lingkod ba na hinahanap natin sa mga tao sa paligid natin ay yung mga lingkod na kayang ibigay ang sarili? O yung mga lingkod na hinahanap ba natin sa paligid natin ngayon ay yung mga taong kayang ialay ang buhay para sa atin? At tayo bilang isang lingkod, handa ba tayong mag-alay ng buhay para sa mga taong pinaglilingkuran natin? Handa ba tayong mag-alay ng buhay para sa mga taong tunay nating pinaglilingkuran? Ang kadakilaan at kaluwalhatian makikita sa paglilingkod, at ang tunay na paglilingkod nagbibigay ng buong sarili. Pangalawang bagay, mga kapatid, kasama sa paglilingkod at sa pagsasakripisyo ay ang kahirapan. At anong klaseng paghihirap at kahirapan? Alam niyo po, sabi po nila sa panahon natin ngayon, ang mga tao daw po ayaw ng mahirapan. Lalong-lalo na po ang mga kabataan, ayaw naming mahirapan. Gusto natin lahat mabilisan. Lahat gusto natin madalian. Kaya nga kung mapapansin po natin, lahat ng bagay sa mundo natin ngayon, instant. Dati po kapag magtitimpla ka ng kape, anong dapat mong gawin? Gigilingin mo pa yung kape. Patutuluin mo pa yung kape, paiinitan mo pa yung kape. Ngayon, anong gagawin mo? Lalagyan mo na lang ng tubig, kinatamaran mo pa. Dati, kapag ikaw ay manliligaw, anong dapat ginagawa mo? Dati may harana pa eh, di ba? Dati may pag-igib-igib ka pa ng tubig. Ngayon, isang text mo lang, kinabukasan, kasal na kayo. At kinabukasan, hiwalay na. Ang bilis. At kung lahat ay mabilisan, tila nakakalimutan ang pagsasakripisyo. Nakakalimutan yung proseso na ating ginagawa. At kung makamit man natin yung tagumpay, hindi natin matatamo at makikita ang tunay na kadahilanan. Dahil minsan ang proseso ng paghihirap, tinuturuan tayong magsakripisyo at tunay na makita ang kagandahan ng tagumpay at kadakilaan. Mga kapatid, kasama ho sa buhay natin ang paghihirap. At tandaan natin, sa bawat paghihirap, merong laging naghihintay, hindi lamang ng sarap, kundi laging merong naghihintay na tagumpay. Merong naghihintay na kadakilaan. May mga estudyante po tayo dito, no? From the Nazarene Catholic School. Kasama ho sa buhay ng isang estudyante ang paghihirap. Kasama sa buhay ng estudyante ang pagsasaliksik. Tama po ba? Nag-research pa ba kayo? O nagchat-chat GPT na lang? Nagpupunta pa ba sa library? O nag-YouTube na lang? Pwede man talagang maging madali ang buhay. Pero wag nating kakalimutan, sa proseso ng tagumpay at kadakilaan, nandoon ang paghihirap at ang pagsasakripisyo. At sa bawat paghihirap at pagsasakripisyo,
hindi lamang naghihintay ang kasarapan ng buhay, kundi naghihintay ang tunay na kadakilaan. Sa Ingles, if there is no pain, there will be no gain. Ibig sabihin, mahirapan ka man, magsakripisyo ka man, may naghihintay na kaluwalhatian at kadakilaan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, tayo pong lahat ay tinatawagang maging lingkod. At kasama sa paglilingkod na ito ay ang pagkaroon ng pag-iisip na mag-alay ng buong sarili. At sa pag-aalay ng buong sarili, kasama ang pagsasakripisyo at paghihirap na magdadala sa atin sa buhay na puno ng kadakilaan at buhay na puno ng kaluwalhatian. Mga kapatid, ang buhay ng Panginoon ay hindi natapos sa pagbata ng krus, kundi ang buhay ng Panginoon nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Hindi natapos sa Good Friday ang buhay ng Panginoon. Nagpatuloy at muli siyang nabuhay para sa ating lahat. At nangangahulugan ang bawat isa sa atin tunay na magiging dakila at luwalhati kung tunay na sa atin si Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Beren, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bilang simbahan tayo magkamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglilingkod. Ang ating pong panalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pare, at lahat ng misyonero, lumago nawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan upang maakay nila ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa dulot ng sakuna, sakit o karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo na isinasabuhay ang kani-kanilang kultura. Manaig nawa ang diwa ng paggalang at dialogo sa bawat engkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
para sa pandaigdigang misyon ng simbahan, makatugon nawa ang bawat binyagan ayon sa kanyang bukasyon upang sama-sama tayong makasapit sa kabanalan ng buhay at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, sa iyo bumubukalang biyaya at kabutihang loob. Tunghayan mo ng may pagkahabag ang iyong bayang nagsusumamo sa iyo, upang ang lahat ng iyong ipagkaloob ay magamit namin ng kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak sa birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na paikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Padre Jesus Nazareno, Iligtas mo kami sa kasalanan. ang krus mong kinamatayan,